Hello. Hello. Hi, good morning if you're calling from the Philippines. Good morning. Good morning. Good morning po. Good morning. Lalim ng boses. What's your name? My name's Elise. Elise. How do you spell that? Elise. Wow, lakas maka-artista ni Elise. Ilan taon na si Elise? 28 po. 28. Calling from? From Lanao del Norte. Lanao del Norte. Di ba sa inyo yung Tinago Falls? Malapit, yes. Oo, nakapunta na ako dyan. Nakapunta ka na doon? Mm-mm. Ha? Oo, opo. Maganda, no? Yung falls, yes. Andun pa ba yung mga unggoy? Di ko lang sure. Parang ibang ano siya, ibang location. Di ko lang sure. Di ko sure, Papa Jack, kasi parang hindi ako malapit masyado. Nakapunta lang ako. Pero may unggoy doon sa mismong falls dati. Di ko alam kasi nung nagpunta kami, parang ano lang, yung na-focus ako sa yung color ng tubig, Oo. yung sa ganda naman. Doon lang ako na-focus, wala ako nakita. Sa Iligan daw. Oo. Kasi Lanao kami nagpunta tapos malapit lang sa Iligan ang Lanao, di ba? Ayun, Part yun. siya ng Lanao doon. Ayun, oo. Nagpunta na ako sa Tinago Falls. Dinala kami dyan dati. Ang ganda. Mas may unggoy. Tapos akala ng unggoy, kuya niya ako, na bad trip talaga ako. Sabi ko, ba't magkamukha ba tayo? Charot. Anyways, anong ginagawa ni... Corny ng joke. Anong ginagawa ni Elise sa buhay? Nag-work po ako, VA. VA. Okay. You are really born and raised in Lanao. No po. Sa Zamboanga. Zamboanga. Born. And then, lumipat ng Lanao after. So talagang Mindanawan ka talaga? Yes. Okay. Anong dialect nyo? Bisaya ba? Oo, Bisaya. Bisaya, no? Alam ko lang dyan, Kaluoy, tsaka... Dili Kaluoy. Wala na akong ibang alam. Lami, masarap, di ba? Oo, yes. Ano yung lami kaayo? Sobrang masarap. Yun yun. Yung kaayo ay sobra. Yes. Guwapa ay maganda. Maganda yan. Ano ang pogi? Guwapo. Guwapo. Guwapa, guwapo. Yun pa rin. Okay. Anyways, Elise ay 28. Yeah. Okay. May asawa ka na? Wala pa po. May boyfriend? Engaged. Engaged. How long were you together before the engagement? I think 6 months, 8 months, something. Wait lang. 6 or 8 months, yeah. Hindi. Bago nag-engage, 6 months lang engaged. Ang bilis. Kasi pa 1 year pa po kami. Pa 1 year pa. Ang bilis naman. Okay. Diba, ganun naman daw yun, Papa Jack. When you know, you know. Well, hindi ko kayang kontrahin yan. Hindi ko naramdaman yun na, di ba? The stars aligned and you like each other that much. Bakit naman kayo pipigilan ng mundo, di ba? Nasa tamang gulang naman na kayo. Alright, sige. So engaged na kayo. Gano'ng katagal na kayo engaged? Last December pa po. So you just practically have known each other wala pang 18 months? I'd say so, yeah, oo. Mag-1 year pa kami, I think, this month. Diba? Kakalain mo na. Mahal na mahal, ha? Oo. Okay. Di ka sure. Wow! Saan galing yung di ka sure? Ay, nako, Papa Jack. Ang dami kong ikukwento sa'yo. Okay. Alright, sige. Sige. So, I'll start off, Papa Jack, by letting you know muna a little background about my previous relationship. So, I was with a guy for roughly around 11 years. So, this guy, nag-break up kami kasi may addiction. So, it's just thing na parang nilaban ko talaga siya. Pero, unfortunately, hindi na siya nag-work kasi nga, hindi niya din maiwan yung addiction niya. So, after that, I decided talaga na hindi na ako magpapasok sa relationship kasi I think I've given more
years of my life being in a relationship. Parang hindi ko na-enjoy yung life ko kasi when I was still in high school, we were together na. And then when I finished college, we were also together. So parang I spent most, let's say half or three-fourth or whatever fraction of my life being in a relationship. Wait lang. 3/4 ng pusa. Hindi ako magaling sa math. Sa mga mahina sa math, 3/4 is 75% na. Sige, 75%. Pero I think Papa Jack, I've spent so much of my life being in a relationship. So that is when we broke up, I decided na I will not enter a relationship again. Na-burnout ka. Sobra. Kasi nilaban ko talaga siya, Papa Jack. Like, let's say, dito kasi sa amin, madami siyang friends. So madali siyang matempt na magbisyo, ganyan. Kahit naman may friends ka na, ano kung talagang may self-control ka eh. Kaya, ewan ko, baka siya talaga yun. Siya yun. Siya talaga yun, yeah. Oo. So, ang ginawa ko, Papa Jack, yung kagagahan ko, ang ginawa ko, inano ko siya, parang inilive-in ko siya sa ibang place. You're trying to para save lang him. Maalis siya. I was trying to save him talaga kasi I really want him to be yung first and last ko. I want it to be him. Okay. It's just that parang hindi kami same ng vision. Parang sa kanya. Okay, Elise, okay. Let's move on. Kasi ex mo pinag-uusapan dito eh. Okay. As we speak tonight, so, di ba, engaged ka na to another guy. So, i-minimize natin yung usapan na yun dahil hindi yan fair sa fiancé mo ngayon. Okay. Okay, gotcha. So, after noon, nakilala ko yung fiancé ko. Sa mutual friend. Tapos after noon, parang too good to be true. Yung parang lahat ng sobrang galing na na mga words or mga actions, nagawa niya talaga lahat. So I fell. So parang naligaw siya for about 2 months. So sinagot ko siya after. So pagkasagot ko sa kanya, everything was smooth sailing talaga. Okay lang naman yung relationship namin. He was so nice, ganyan. Not until we've decided na we were gonna be moving in together. So we moved in. I moved in without the knowledge ng parents ko. I moved in with him. So we were doing that, and then I felt like my change na talaga siya. My changes na siya. Little efforts. Kasi before he would give me letters or whatever, but I'm not expecting it kasi baka wala siyang time ganyan. So I understand. Pero parang nafe-feel ko talaga yung changes. So long story short, may nagbago ganyan up until we got a car. And then we invested on many things. See, okay. Ano ang division ng finances? You got a car, you invested, you have a job, meron mo siyang job? As of now, wala siyang job. It's just me na may trabaho. Hindi, nung time na nagpaplano kayo ng It was I'd say, Papa Jack, kasi kahit may job siya noon, parang hindi din nakakatulong yung income. So kumbaga you were leading the way. Financially, yes. Okay. Yung car ba, was it named after you? Him. Under his name. And you were financing it? Yes. Kasi I was thinking kasi, Papa Jack, if ever we're gonna get married, like let's say late this year, it's gonna be ours na kasi it's gonna be conjugal naman. So I'm okay with that. You paying it monthly? Yes. Ikaw? Magkano dinaon mo? It's just lang kasi, Papa Jack, parang sedan lang kasi siya. So 20. I don't care. Magkano? 20. Magkano monthly mo? 20 din. Okay. How how many months have you paid the car already? 8 months, 9 months. Okay. Tagal na rin, no? So, papapunta ka na ng 200,000 kasi may down payment pa. Tama? Yes. All of this came from your hard-earned money. Oo. Okay. I'm just establishing facts here. All right, go ahead.
Tapos after nun, may mga bills din kami kasi mostly yung mga ano naman, mga trips namin, ganyan-ganyan. Like, yung mga expenses namin din. Mhm. Doon ko na-realize na naging ano siya, naging malaki ang naging effect niya sa relationship namin kasi there was this one time when I lost a client. Mhm. Nawala na ako ng client sa work ko. So, that tested us talaga. And that Okay. is where I saw his true colors, like how he dealt with me, how he handles me. So that is How? really, it's not something you would have ano siya, Papa Jack, like more on blaming me when in fact I've whenever sasahod ako, all of that I transfer all of that to him so he can delegate it to all of our expenses kasi mas magaling siya sa money more than me. So I trusted him with that. So Mas I spent magaling siya sa money more than you and yet you're paying for the car. ako lang yung nagwo-work tapos siya yung nagda-delegate sa mga bills. Siya yung nag-ano So wala siyang work. na So ang ginagawa niya right is to now. budget the money that you earn. Right now, yes. And you edify him by saying na mas magaling siya sa pera. Kasi kung ako, Papa Jack, sobrang impulsive ko kasi Now, for sure. I'm asking you. He is budgeting the money that you earn. And you edify him by saying that he is good with money. Tama? Yes. He is budgeting the money that you're earning. Tama, mali? Oo. Wala Yes. kayong anak? Tama? Wala, yes. Okay. Natural. Gagaling nga niya. Yun ang nga lang gagawin niya eh. Mm. Mm-mm. So yun nga, Papa Jack. So it caused talaga, parang sobrang heartache sa akin kasi hindi ko na-expect kasi he was so nice when he courted. First few months, he was so nice, kanyan. But when money is involved, sobrang parang ruthless niya. Parang hindi ko siya kilala kasi he always put the blame on me. Like, ikaw kasi, hindi ka naghahanap ng client or hindi ka And he nagdadouble is ng saying this to effort. you while he doesn't have a job. Yes. Yes. So, And if you're going to analyze that, maapektuhan kasi yung benefit niya sa pera mo. Kasi kung talagang lalaki yan, kung kulang na ang pera ng household, kasi kung yan ang setup ninyo, hindi ko para pakialaman yan, di ba? Pero bilang lalaki, kung kulang na yung pera, imbis na sisihin ka niya, hindi ba dapat maghanap buhay siya? siya naman, Papa Jack, nagtatry siya, pero sa mga government something, sobrang tagal baya ng process niyan. So, ang ginawa ko, Hindi yun Papa ang Jack, point ko. Ang point ko dito, he is not supposed to rant about money. He is never in the position because hindi man niya hanap buhay yan eh. mm Tapos, parang inaano niya, parang binabato niya sa akin na, kasi nung nawalan ako ng client, high-paying client kasi yun. So, nung nawala siya, parang nag-start ako from scratch. Tapos parang nakahanap ako ng client right away, pero hindi siya talaga ganun ka-high-paying nung previous client ko. So, parang sinasabi niya sa akin, kulang yung ganyan. So, parang dapat mag-double time ako maghanap ng another client. Tapos, kung may time pa ako. Ang nice naman about him is that nag-offer naman siya, sinasabi niya naman sa akin na if makahanap ka ng ibang client, ibigay mo yung client mo sa akin. Tapos you take another client, ganyan. So, para tulungan. Well, I'm sorry. You're the same person who said he is ruthless. So, that means little to me. Yes. Yes. And then, tapos niyan, Papa Jack, we just recently lang, we just had an issue with the Ano po? I'm family. sorry. I didn't hear that. Ano po? We had some issue with his family kasi parang may event noon, tapos parang shinare niya yung problem namin financially. Tapos yun yung pinaka hate ko sana. Ayokong makaalam lahat about sa status financially, ganyan. Tapos hindi ko alam kung anong point niya. Shinare niya gusto niya yung kakulangan nyo ng budget sa bahay. Sa family niya. Oo. Tapos dito ako nakatira, di ba? Sa family niya. Yes. So nakatira ka sa bahay nila.
Mm. Hindi ko, So, sorry hindi ko makuha. I mean, sorry pero hindi pa dapat, hindi ikaw ang nagpapaalala sa kanya na wag niya i-share kasi siya yung mapupulaan kasi siya yung lalaki eh. pero ang ginawa niya kasi Papa Jack, parang ako yung bad image. Like sinabi niya na dahil daw sa akin may siya, may naka-incur siya ng expenses na ganyan kalaki dahil sa akin ganyan ganyan. Why be, I why did it become your fault? I don't know, and mostly Papa Jack, mostly lahat yun napupunta sa mga niya, sa mga luho niya, ganyan. Like let's say nag-build ng computer, Para saan yung yung computer? Wala siyang work? wala, Pang gaming? online games. Wow! You practically finance that, tama? Oo, but I'm still paying for that kasi siya, Credit card. SPay, Shopee. Okay. Tapos ganun Papa Jack, parang parang pagdating sa sa money, parang hindi ko siya kilala pagdating sa money. Pero other than that, Papa Jack, just to make the long story short, may problema kami about dun sa finances. Tapos kanina lang Papa Jack, or nung umuwi kasi ako sa amin kasi nag-away kami. Umuwi ako sa amin kasi nga na bad mouth ako dito, 'di ba? So umuwi muna ako sa amin para magpahangin. Tapos tinanong ko siya kasi nung tinuruan ko siya about sa job ko, list niya, pinakauna, yung ex-fling niya. I'm sorry. Say that again one more time. Nung tinuruan ko siya about sa job ko kasi i-train ko sana siya. Kasi yun ang negotiation nyo, di ba? Hanap ka ng work, tulungan kita. Okay. Kumbaga parang subcontract, parang ganan. Parang in-outsource. O ganyan. Tapos, after that, Papa Jack, nung nag-screen sharing siya sa PC niya, na na out-tab niya sa Facebook, nakita ko, ang pinakauna sa active list ay yung ex-fling niya, ex-char-char. So, ibig sabihin, he's still friends with this ex-flirt, niya? Why is he friends with them? I don't know. Kasi siya, hindi siya talaga nagde-delete. No, hindi siya nag-ano. Didn't you ask? Kasi that's very disrespectful. Ako naman, I don't know, Papa Jack. Siguro yan din yung lapses ko. So that's kasi, okay with you? Oo, okay lang naman siya. Pero, different story kasi yung nag-chat kayo. Yung we're just away for, let's say, 1 to 2 days. Tapos nag-chat kayo. Pero, honest naman siya. Sinabi niya sa akin, kasi tinanong ko talaga. Sabi ko sa kanya, nasa unahan siya nung active list mo. Nag-uusap ba kayo? Tapos ang sabi niya, Papa Jack, oo, kamustahan lang. Ganyan. So ako, ang sabi ko sa kanya, I would never do that to you. I would never talk to anyone while shaky tayo. Kasi hindi naman to parang parang boyfriend-girlfriend lang. We're engaged. We're planning a marriage. So parang hindi dapat ganun lang. So yan pala ang definition ng honest sa'yo? Nung hindi siya sabi mo lang ikaw nagsabi, honest naman siya. Ikaw nagsabi. Inuulit ko lang sa'yo. Mga 1/4 honesty lang. Kasi ayun naman sa 1/4, 25% po yung 1/4 sa mga hindi nakakaalam. Kasi hindi ko alam yung conversation. Pero tinanong ko siya kung ano talaga ang laman ng conversation. Ang sinabi niya lang, kamustahan lang, ganyan-ganyan. Pero sinundan niya yung sinabi niya, pero dinilit ko din. Yeah. So sabi ko, ba't mo dinilit kung kamustahan lang? Kasi okay lang naman kung kamustahan lang, ganyan-ganyan. Kasi, sige, I'll give it to you na. Wait. What did you say? Ano? Okay lang naman kung nagkamustahan sila. Really? Okay, I mean, parang, I'm sorry. Okay lang sa'yo? okay lang siya kasi parang na-hurt ko din siya kasi may sinabi din ako sa kanya nung nag-aaway kami. So parang, What did you say? iniisip ko na lang. What did you say?
ang sinabi ko sa kanya na he's really different from, he's far away, my father is far away, far better than him. Sabi ko, parang na-hurt siya. Sabi niya na ba't mo ako i-compare sa ano mo, dad mo? Kasi ako, Papa Jack, I'm an only child. Tapos sobrang alaga talaga ako sa bahay. Pero dito, nag-adjust talaga ako kasi nakitira lang ako, di ba? Nag-adjust talaga ako ng sobra. Okay. Well, those are two different things. I think you are way out of line by saying that. I cannot blame you if you're not being looked after. But hindi okay na meron siyang kakamustahan na ex-fling niya. I just want to point that out. Sabi mo kasi okay lang naman pa nakamustahan. What? Hindi okay yun. Sige, hindi siya okay. So, dinilit niya Papa Jack. Yun yung biggest issue ko sa kanya. Ba't niya dinilit? Kasi knowing him, yung mga conversation from 2016, 17, 18, 19, 20, hindi niya talaga dinidelete. That's why, yung mga exes niya tsaka mga ex-fling niya, nababasa ko yung mga conversation nila from those years. Pero itong ex-fling talaga na ito, wala talagang footprints kahit nung nagsimula pa lang kami. Hindi ko talaga nakikita yung conversation nila kasi dinilit niya agad. So parang wala akong parang puzzled ako ba na sabi ko na ano kayang meron dito. So just a background lang doon sa girl. Si girl kasi siya papunta na sa pagiging doktora. So, doon pumasok na naman yung insecurity ko kasi parang, uy, overachiever, ganyan. Baka gusto niya ng gantong girl. Tapos, ang sinabi ko lang sa kanya, sabihin mo lang sa akin yung totoo. Tapos, hindi ko na i-open up para maging okay na tayo. Let's start anew. Yun yung sabi ko. So, ang ginawa niya, sinabi niya naman sa akin yung content nung chat nila. Pero hindi talaga ako naniniwala. Pero, just for the sake of saving us, kasi nga engaged kami and I want him to be to be my last na ganyan. Just for the sake of it, ang sinabi ko, sige, sabihin mo lang lahat at magsisimula tayo ulit. Sabi niya nagkamustahan lang daw, tapos sabi daw ni Curl, uy, baka magalit yung jowa mo, ganyan. Tapos ang sabi nung fiancé ko, wala na kami kasi ganyan, may reason. Tapos ang sabi ng girl, magkakabalikan pa yan. Tapos sabi nung fiancé ko daw, hindi na malabo kasi. Okay na, okay. Don't tell me, I don't believe it. Okay, tapos? Tapos yun. So parang kinalimutan ko siya, PPJ, kasi nga, I want to save us. So kinalimutan ko. Tapos kanina lang, nag-story kasi yung yung fiancé ko, nag-story siag Pero previously, nag-story siya, naghaha-react yung girl. Yung picture namin dalawa, hinaha niya, react. So parang ako na, uy, parang papansin naman sobra. Pag wala kang nice na sasabihin or pag hindi mo gusto yung nakikita mo, pwede namang wag ka na lang mag-react or shake it off. Wala ka na lang gawin ganyan. Pero yung pinakauna, ko siya, nilet ko yung hindi ko sinabi sa kanya, hindi ko in-open up na ba't siya nakahaha or something, ganyan, wala akong diniscuss. Tapos, nung kanina, nag-story siya again, naghaha na naman yung girl. Naghaha yung girl. Tapos in-open up ko sa kanya, sabi ko sa kanya, wala ka bang gagawin? Kasi I feel like, parang nabastos ako kasi imagine, kada story mo na tayong dalawa, ba't siya maghahaha na wala namang nakakatawa dun sa story, ganyan. Tapos ang sabi niya, hayaan mo na lang. Tapos ang sabi ko, hindi hinayaan ko nung una. Ba't ko hayaan ngayon? Gusto ko i-fight, parang gusto ko na, parang parang siya mismo sa self niya, maging aware siya yung mag-chat na, anong nakakatawa, parang nicely pagkasabi, ganyan, kahit ganyan. Para lang ma-enlighten ako ba na. So you're practically asking him to engage in a conversation with his ex-fling na dapat binablock niya matagal na panahon na. Bobo ka rin no? Tapos Papa Jack, ito nakakaloka kasi yung mutual friend ko, nag-PM sa akin kasi daw. Yung mutual friend namin, yung nagpakilala sa amin, nag-message sa akin sa Facebook kasi daw may intel siya, may nakalap siyang impormasyon na yung mom
nung fiancé ko, Mhm. nagme-message dun sa girl regularly. So Tas close yung mama ng ng jowa mo sa babae. So tas ibig sabihin yung nagkakamustahan girl na sila. yon ay pasok sa circle nila. So ikaw Siguro, pala yung I don't. outsider dyan. Hindi kasi kung nanay yun eh. O, di ba? Oo, tapos Ano yan? work. Tawag nito, Elise. That's beyond anyone else's control naman. Kaya lang nakakasama talaga ng loob yun. Ang pinaka-worst pa dun, Papa Jack, Ano may pa? sinabi kasi yung mom. Mm. Ang sabi niya daw dun sa girl, siya daw talaga yung gusto niyang makatuluyan nung fiancé ko. Okay. Pogi ba tong Sobrang lalaking to? Pogi? I'd say so. Talaga. Oo, pogi. Yun talaga yun eh. No? Masarap, Pogi, kasi masarap. pinili ko. Oy, parang ano siya, Papa Jack, mga 7-footer. Laki. Maugat. Yung paa, gano'n. Ay, nako. May kilig no? Ganun, Papa Jack, pero grabe yung iyak ko, di ba nag-chat ako sa'yo, grabe yung iyak ko talaga, Papa Jack. Kasi Akala ko ano yung grabe. Sorry. Akala ko ano yung grabe. Okay, anyways. Ba't tayo magkausap ngayon? Kasi, nung before siya matulog, Papa Jack, grabe yung iyak ko. Tapos, sinabi ko sa kanya yung lahat ng gusto kong sabihin talaga, na gusto ko lang na makita na parang valued ako or ganyan-ganyan. Tapos para sa kanya, sinabi niya yung, wag mo nang gawing big deal. Ganyan. Yun yung sabi niya. Tapos ngayon, parang nagsa-second thoughts ako whether I should go and focus on myself or I should give him the benefit of the doubt na dahil hurt lang siya noon kaya niya nagawa sa akin or whatever. So you haven't moved on from that one? Yung recent, yung hindi niya talaga wala siyang ginawa. Sabi niya lang, hayaan ko lang. Pero yung sa chat, okay na ako dun, Papa Jack, kasi na-promise ako sa kanya na I'm gonna be moving on pag nalaman ko na, pag sinabi niya yung totoo. So I was good with that na. Sure ka bang yung totoo? Di ko nga sure kasi dinilit eh. Ako din, di sure eh. Kaya nga. So, kasi Papa Jack, hindi naman kasi siya, biro. Kasi we're planning na talaga, yung kasal. Anong tanong mo sa akin? Yung tanong ko, yung kanina, Papa Jack, if ever I should focus on myself na lang, or should I push myself na, or try to negotiate or try to make things, Stop. better for us. Stop. You're trying to ask this question as if it's a very intellectual question. It is not an intellectual question as of now. Ulitin mo yung tanong mo, ma'am. Ewan ko, nakakabobo talaga. Ulitin mo yung tanong mo. If ever I should leave, and start anew all by myself, or if ipagpapatuloy ko pa diba? Yung relationship. Diba? Yung tanong, diba, pretentious masyado. Bakit? Your question is very pretentious. Why? Ang tanong dyan, Papa Jackson, tama bang engaged na kami? Hindi. I want you to disengage. Disengage? Yeah. Yeah, totoo. Okay. Ba't parang nabilokan ka? Wala, hindi naman. Hinihintay ko yung susunod na sasabihin. Yeah, but I want you to disengage. Kasi he proposed to you. Tama, mali? Yes. He should be sure, diba, of how to take care and look after you. Nung nag-engage kayo, di ba dapat sa utak niya, ikaw na lang ang babae sa buhay niya. Tama? And yet, bare minimum yun eh. Yung mga dati niyang kafubo, hindi ba dapat naka-block na yun? That should never even exist in his universe. Dapat wala na yun. Hindi mo, you did not have to ask that from him.
he should have been intelligent enough to do that in his own accord. Kasi nung And umuwi here we ako, go, ladies and gentlemen. She's going to justify it for him. hindi. May isi-share lang ako. Nung umuwi ako, Papa Jack, decided na kasi siya na ayaw niya na talaga. Sabi niya talaga sa akin, ayoko na. Tapos, yung replies niya, ayaw niya talaga. Ako lang talaga yung parang nag-beg na bumalik sa kanya. Okay. Disengage. Saan bahay nyo? Nandiyan ka sa bahay nila ngayon? Oo. Okay, go home. Nag-work ako. I don't care. Go home. So, paano ko sasabihin? Like, Ang alin? yung we will no longer, continue. What's the best way to say it? Just say it. You want the script? No, just maybe the thought lang. Like, you should have been sure about me Okay. before you proposed. Tinanong mo naman ako, bigyan ka ng script. Not not verbatim, but tell him. Sabihin mo sa kanya that you're going home to your parents. Because there you are sure that you're loved. Diba? That you did not have to beg para mahalin ka. You didn't have to second guess your worth. Diba? Hindi mo kailangang i-make sure na importante ka, aalagaan ka, hindi ka lolokohin. Look, hindi lang kayo basta magjowa eh. Engaged kayo eh. And he wanted this. Siya nag-propose sa'yo, tama? The same guy who proposed to you, the same guy who said ayaw na niya sa'yo. I'm sure may kasalanan ka rin dito. May kasalanan kasi, di ba? Nakipaghiwalay ka. Tama, mali? You were away for 2 days. Yes. Hindi ko alam kung anong toyo meron ka. Di ba? So that also, that is also an indicator na ikaw hindi ka pa rin ready. Ano to eh? Parang whirlwind eh, no? Ang sobrang bilis? Yes. Itong decision na to, yung decision ninyo na mag-engage kayo, mag-live-in na kayo, that's done in a very hasty manner. Alam mo yan. Now, that's on a surface level. Okay, surface level yan. Tama? Pag-usapan natin yung iba. Gusto mo ng lalaki na ikaw ipinaghahanap buhay mo siya, ikaw naghahanap buhay para sa kanya? Hindi. Bobo, ba't nandiyan ka? He's looking for... Anong katangahan to na bumili ka ng kotse at nakapangalan sa kanya? And you're paying the monthly mortgage. Bakit? Kasi yung initial plan, PPJ, gagawin kasi siyang business car. It doesn't matter. You're paying for it. So halimbawa, nag-break kayo bukas, which I'm suggesting uwi ka na sa inyo. He gets the car. Oo, kasi nakapangalan sa kanya. Precisely. Pwede mo habulin yan pero masakit sa ulo yan. Habulin mo kung kaya mong kunin. Oo, may naman ako, Papa Jack, bank transfer proof na. Yeah. Pwede mo siyang singilin pero hindi mo makukuha yung kotse. Because by operation of law, kanya yon. Pangalan niya yun eh. So good luck. Sana makuha mo. Sana. Oo, kasi Papa Jack, parang lang kasi ako, denial lang ako about, kasi alam ko naman, same naman tayo ng naiisip, pero parang denial lang ako, and the best way to put a period on my pagiging denial ko ay yung pag-uusap natin ngayon na parang
tama pala yung iniisip ko. So, it should be easier for me to just leave. So, I agree with you. yun. I agree with you. I think you did not need any advice from me. If anything, you're just confirming something you already know. Tama, mali? Yes. Good. Oo. Yun na, PPJ. Thank you sobra. Kailan ka alis dyan? Ano? Kailan ka alis dyan? Pag may pag magko-commute kasi ako, PPJ, di ba? Pumili ako ng sakyanan. Pumili ako ng sasakyan, tapos magko-commute ako. Kukommute ako papunta sa amin, pauwi. Is your dad around? Around 2 hours from here. Is your dad still around? Ano? Is your dad still around? Oo. Pero kasi, PPJ, yung work niya, 24, parang kasi siya, parang sa hospital. So, Okay. I want you to do what I'm going to tell you. Exactly how I'm going to tell you. Ready? sige. Call your father tomorrow. And everything that you told me, tell him. He deserves to know this more than me. At magpasundo ka sa kanya. Save some dignity for yourself. Finally show him how a man should act. Set some benchmark for yourself. Ask your father to come pick you up and drive you home. Your father drives? Yes, oo. Drive the car home. It's yours anyway. Pero sa kanya nakapangalan, PPJ, baka... Well, your dad can make things happen, believe me. If I'm your dad, I'll look after you tomorrow. Sige, sabihin ko. It's time for you. Alam mo, unfair yan sa tatay mo. Your father looked after you for all of those years before somebody else, before another guy, before you allowed another guy to hurt you. So please, give back the dignity to your father to look after his only child. Okay. Promise me. Promise. Good. Promise ko. Balitaan mo ako, ha? Sige po. Thank you, Papa Jack. And huwag mo na ulitin to, ha? Ayoko na mag-relationship. Alam mo, Elise, huwag ko sabihin yan. That's very much unrealistic. Just learn from this one. Now, you are just 28 years old. Tama, mali? Tama. Okay. There's a lot that life can offer you. There's a lot that life can offer you. I want you to learn from this. I want you to look ahead and be better, learning from all the painful experiences you've had in this lifetime. So when the right guy comes along, prepared ka na. Kala ko kasi prepared na ako, Papa Jack, dun sa coming from 11 years. Kala ko alam ko na lahat. So kaya pagpasok ko sa bagong relationship, parang sobrang na-shock ako na, too good to be true sa simula. Tapos it's not your fault. Not your fault. Nagmahal ka lang naman. Diba? Ang mali pag tinuloy mo to. Kasi nagpakatanga ka na nun. Yes. You just wanted to be loved and you just wanted to love. Okay? I have a wish for you. Do you want to hear? Yes. I wish that one day a guy comes along in your life who's going to look after you. A guy that's worthy of you saying, ang sarap pala mahalin, no? Ganito pala kagaan pag tama ang relasyon. Aww. I pray for that too, PPJ. Call me when that day comes. Okay. Sige, update kita. Thank you very much po. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye, ma'am.